Bekalibi Wawan Pulo Chapter. Lagi niyo po akong pupunuin ng talent at lagi niyo po akong pupunuin ng treasure na bibigyan niyo sa akin para po maipamahagi ko po sa akin. Yun lamang po. Maraming salamat. Ngayon po, last Sunday po, ang fiesta po, dakilang kapisto, nagpapasalamat tayo. Nagpapasalamat tayo dahil. And then, ang panglinggong Eucharistia bilang saligan ng buhay, Christian. And then, ang Eucharistia bilang bukal ng pagkakaisa sa simbahan. So, yun po yun. So, pagliwanag at pagninilay. Babasahin ko lang yung iba, pero yung iba hindi na kasi ang haba. Ang pagdiriwang daw ng dakilang kapistahan ng gandang na katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi, kung tawagin ito Corpus Christi, ay isang magandang pagkakataon na ipaalaala ang kahalagahan ng banal na Eucharistia sa buhay ng bawat mananampalataya at ng buong simbahan. Pag sinabing buong simbahan, simbahan sa buong mundo, ipinagdiriwang ang Corpus Christi. Sa Ebanghelyo, matutunghayan natin ang himala ng pagpaparami ng tinapay ng Jesus. So nakita niya ang napakaraming taong sumusunod sa kanya. Kaya ng problema nga yung 12 apostolis kasi pauwiin nyo na to. Ito ay lugar na ilang. Wala silang nasisilungan, walang makakain. Buti na lang, may dala siyang bata na 5 tinapay at 2 isda. Ano yung ginawa ni Jesus? Tumingala siya sa langit dahil siya ay Diyos, makapangyarihan, nanalangin, so dumami ng dumami ang pagkain. So, ganun din tayo. Hindi nga lang literal na, ayan ka agad. Si Lord, andyan ka agad. Pero tayo, hindi natin namamalayan, andyan na. Humakbang-hakbang lang tayo. May tao na ginagamit instrumento para ka matulungan. So, may tatlo daw na ay 4, sabi dito, may 4 na pagkilos. Ang 4 na pagkilos na ito ay nagaganap sa atin, sa banal na misa. Ang banal na misa may 4 na pagkilos. Una dito, pagkilos ay kinuha. Kapag sinabing kinuha, ito ay kumakatawan sa paghirang sa atin ng Diyos. Hinirang tayo ng Diyos. So, na hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ay pumili at humirang sa atin. Siya ang unang nagmahal sa atin, tayo ay tumutugon sa Kanyang pagmamahal. Bagaman tayo ay hindi karapat-dapat, pinili at inibig pa rin tayo ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, no discrimination Kahit nga, kaya kung minsan narinig, di ba sa mga pelikula, ang nanay ko napakabait, bakit siya pa ang kinuha mo doon? Bakit siya pa ang nagkasakit? Alam mo, sagot ng pare, hindi pinipili ng Diyos kung ikaw ay magkakasakit. Kung ikaw naman ay mabait, nagkasakit ka, ibig sabihin mo, pinapaalala pa rin ni Lord na natural lamang na makakapili mo siya sa Kanyang pagdalamhati noong araw. Nung tinubos tayo, na nagpasan siya ng krus, pinarusahan siya, pinagupit siya, di ba? So, kapag daw tayo nagkakasakit ng ganon, aalalahanin lang natin yung hirap ni Lord na hanggang sa gumayubay siya sa krus.
Okay, ang ikalawang pagkilos ay ang pasasalamat sa Diyos. Sa pagdiriwang ng banal na misa, tayo ay nagpapasalamat sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. So, lagi natin ito nababanggit, pag-ibig ng Diyos. Bukod sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya, pangunahin natin pinagpapasalamat ang pag-aalay ng buhay sa kanyang anak na si Jesus. So, yung anak ng Ama na si Jesus, inialay sa krus. Kaya, ang banal na misa bilang pag-alala sa Panginoon ay hindi lamang nakatuon sa kanyang huling hapunan, kundi sa pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Ito ang dahilan na ang banal na misa ay tinatawag din banal na Eucharistia. So, na ang salitang Eucharistien sa wikang Griego at katumbas ng salitang to give thanks. In English, ang banal na misa ay pasasalamat sa Diyos. And then, dagdagan ko lang, ang banal na misa, ito ang pinakamataas na pasasalamat natin sa buong buhay natin. Lalo dito yung araw-araw nagpapasalamat tayo. Once na mag-attend tayo ng isang oras sa misa sa simbahan, nako, daig pa natin yung nanalo sa loto. Kasi, kung linggo-linggo tayo dumudulong sa kanila, unti-unti tayo gumagawa ng bahay sa heaven. Ganito yun. May kanya-kanya tayong bahay sa heaven. Totoo po yun, may heaven, may purgatory, may hell. Kaya sabi nga ng pare, pwede na ako sa purgatorio. Kasi may araw lang sa purgatorio dan sa impyerno. Pag napunta kasi tayo sa impyerno, wala nang pag-asang pumunta sa purgatorio. Wala nang pag-asang pumunta sa heaven. Sino napunta sa impyerno? Yung mga mamamatay tao. Siyempre, hindi tayo yun. Yung mga magnanakaw, hindi tayo yun. So, tayo, entitled tayo sa purgatory kasi hindi tayo perfect. Kaya nandito sinasabi, we are not perfect, Lord. Kaya patawad po, Lord, patawad. So, ang napupunta sa heaven, walang kasalanan kahit isa. Yun ang matik sa heaven. Kahit nga mga santo, hindi din sa heaven agad. Kasi may kasalanan din sila. Sa purgatory din sila. Ganon. So yung talagang napakabanal naman, wala talagang kasalanan, kahit isang puntos, yun ang matik sa heaven. Kaya, huwag tayo magmagaling daw, according to the priest na, advisor ko sa spirituality, huwag ka daw magmamagaling na wala kang kasalanan. Kasi, iniisip mo pa ng God. Alam na ng God kung malinis kung madumi at iniisip mo sa iyong puso. Ganito. Kaya, huwag daw magmamalaki na wala kang kasalanan. Puro ka talaga. Kaya nga, tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng mababang kalooban para hindi kami naging mayabang at lagi kaming nakakonekta kay God. Ang ikatlong pagkilos daw ay ang pinagpira-piraso. Dito pumapasok ang diwa ng sakripisyo sa banal na misa. Kasi di ba yung Eucharist, ang pinakamataas na rurot ng pagsimba natin, yung kaawitan, Hosanna, Hosanna. Pagkatapos nun yung pare, magaganon doon sa bread and wine. Yun ang pinaka-the best, kailangan tumingin kayo doon. Kasi pinag-iisa niya yung alat at tinapay para maging body of Christ. And then after that, yung pare, ginaganyan. Tapos diba, pinipirasod niya para ipamahagit sa atin.
yung body. Kaya ito yun, pira-piraso dito pumapasok. Ang diwa ng sakripisyo sa banal na misa, kahit anong gawain natin, talagang kailangan pumunta tayo sa simbahan. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, tayo ay naglalaan ng ating sarili para makiisa sa sakripisyo ng Panginoon. So not only to our body, kundi nakikiisa tayo sa sakripisyo yan. Ganon. Ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng Panginoon sa banal na misa ay pagsasangay-ayon ng pag-aalay ng kanyang buhay sa krus. Ito ay paggunita at pakikiisa natin sa sakripisyo ng Panginoon na nagaganap sa banal na misa. Ang hamon ng pagdiriwang na ito ay ang kahandaan nating magbahagi ng ating sarili, ng ating panahon, talino at yaman. Ay, nandito pala ko para sa ating kapwa. Yung tatlong page ng ginanggit ko. Sa pagpipira-piraso ng banal na ostiyan na katawan ni Kristo, tayo rin ay pagpipira-pirasuhin para maging bukas sa pagdamay sa kapwa. At ko hindi ko nababasahin, pero ang ganda kasi. Okay, ang panghuli. Ito na panghuling pagkilos ay ipamahagi. Yun na yun. Ipamahagi. Sa banal na misa, patuloy natin binabahagi ni Kristo ang kanyang sarili natin. So, alam natin na sa pagtanggap natin sa kanya, tayo ay nangangako na lagi tayong nakakonekta sa kanya, lagi tayong nananalig, lagi tayong sinosurrender natin ang ating sarili kasi siya ang makapangyarihan. So sa apat na pagkilos na ito nagaganap sa banal na misa, maunawaan natin ang kahalagahan sakramentong ito sa pagsasabuhay. So una muna kinuha, then pasasalamat, pinagpira-piraso at itinamahagi. So, ito naman, kaya ang pagsisimba tuwing araw ng linggo bilang araw ng pangiling na nakasaad sa ikatlong utos ng Diyos. Sa ikatlong utos na. Una, wala kang ibang mamahalin kundi ang Diyos lamang. Hindi ka sasamba kung sino-sino kundi ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa Diyos. Pangatlo, magsimba ka tuwing araw ng linggo at mga pangilin. Sa isang taon, 3 lang ang pangilin. Una, yung Immaculada. Immaculada. Kasi sa 5 na araw, talagang kailangan magsimba tayo. Immaculada, yung December 8. Pangalawa, ng Pasko. Pasko ng birthday. Pangatlo, January 1. Ito ay paggunita sa kay Mama Mary. Bakit? Kung wala si Mama Mary, wala si Jesus. Kung hindi tinanggap ni Mama Mary si Jesus na pumunta sa kanyang sinapupunan, wala si Jesus. Kaya si St. Joseph, foster parent lang yan ni Mama Mary. Kaya si Jesus, kapatid natin yan. Hindi natin Papa Jesus. Kaya ituro natin sa mga apo natin, sa mga anak natin, Kuya Jesus. Hindi Papa Jesus. Dati kasi yung pagtulog-tulog kasi. Kaya kung magkatabi, ang Twin Heart, Papa Jesus, Mama Mary, mag-asawa pala ikayo. Naisip ko nga yan dati. Nangyari ng tanong ko kaya tuloy natutuluhan ako. Kuya Jesus. Kuya. Kaya siya kuya talaga. Kaya Kuya Jesus. So yun lamang po. So tahimik na po tayo. So, nakarating na tayo sa mamaya. Yes, mayroon pa tayo. Alam kong may magagawa. Pag ako nag-announcement. Okay, so, upo po tayo ng maayos. Damhin natin.
mula sa talampakan sa ating ulo, damhin natin nakakarating sa imagine natin na nandyan si Kuya Jesus sa harapan natin. Kung siya man ay bata pa, kung siya man ay pinatapat na, kung siya may ay 33 years old na, nakagaya ng kanyang kamatayan, imagine mo nasa harap siya natin. Dahil naniniwala po kami, Lord, na isa man o dalawa o tatlo hanggang sa 5, nandyan po kayo sa aming harapan. Unti-unti niyo po kami hinahawakan. Unti-unti niyo kami pinatitigan. Pagtangkat, makilawain. Kayo po ang Diyos namin buhay. Buhay ngayon. Buhay magpasawalang hanggan. Lord, ito po kami ngayon. For this living Lord, nag-ipon-ipon kami. Alam ko po, Lord, na tinawag mo po kami, Lord. Hindi mo po, Lord, pababayaan yung mga dati namin kasamahan na hindi na sumasama sa amin. Lord, kayo po ang hindi po sa kanila. Dahil kayo po ang pinakasama na natatawag sa aming mga kasama. Maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Pero po, Lord, alam po namin na hindi po kami perfecto, kaya ang katigilan namin po, Lord, kung ano man po ang pagkakamali namin, at tawag po, Lord, Lord, ito po kami. Itinataas namin po, Lord, ang buhay isa sa amin. Unang-una po, Lord,